are you in favor ba ron sa kalendaryo ng Senado ngayon when it comes to holding the impeachment trial? So from June 2 yung pagbasa ng charges, naging June 11. Well, Christian, this is no longer a matter of my decision or whether I agree or not agree. This is not a matter whether the other senators will agree or not agree. This is a matter of constitutional duty. We need to continue with the impeachment because yan yung nakasaad sa ating saligang batas. Very clear. I think you don't need to be a lawyer to understand that provision na kung na-transmit na sa Senado ang impeachment, dapat na ituloy ang impeachment hanggang matapos ang impeachment. Nakasulat doon hanggang judgment. So, ibig sabihin, kahit na sinediya na, kahit na recess na kami, dadating na kasi yung transition from 19th to 20th Congress, pwede namin ipagpatuloy yung impeachment proceedings hanggang magkaroon ng judgment. Pero curious ako, Senator, no? Kinonsult ba kayo ni Senate President Chis Escudero dun sa unang kalendaryo? Di ba dapat February sana kung talagang tawag dito forthwith. Pero nagkaroon siya ng kalendaryo after elections. Were you consulted about this? My personal opinion on that one, Christian, dahil nandun ako sa Senado nung tinansmit sa Senado itong articles of impeachment. If I'm not mistaken, na-transmit siya around 5 to 6 p.m. At last February 5. Yes, last day na. Pinaka-last day na namin to before we go on the long election and campaign recess. Dahil every election and campaign, mahaba talaga yung break. Obviously, dahil 90 days yung campaign. So, nandun ako nung tinransmit ito at nung ang narinig ko sa mga insider sa Senado, nung tinransmit, syempre tinignan kung kompleto at tinignan yung mga records. Hindi na rin nagkaroon ng time para ilagay ito sa agenda. Dahil pag titignan natin yung mga last impeachment, kagaya kay Chief Justice Corona, kay former President Erp Estrada, binasa to on the floor. Nung binasa, ang intention sa pagbasa on the floor, para ma-inform formally yung mga senador na nandito na sa Senado yung articles of impeachment. Kaso last day na at last hour na ibinigay sa Senado itong articles of impeachment. At sa pagkaalam ko, wala ring advance notice na itatransmit. Everything happened so fast. So may technicality in a sense na dahil hindi nabasa sa floor, walang formal recognition ang plenary kasi everything happens in plenary. No, walang formal recognition na nangyari sa plenary. Hindi ito ma-convene during the long break dahil wala ngang formal recognition in plenary. Pero kung kayo masusunod, kasi iba naman yung responsibility ng mga senador bilang isang impeachment court judges at saka bilang isang legislative body, would you have preferred na nagkaroon ng trial even during the break before elections or amenable kayo rin sa gawin siya after elections? Well, depende ito sa House of Representatives, Christian, kung kailan lang itatransmit. Nakasalalay kami sa kanilang timing. Dahil kung titignan ulit natin yung Constitution, ang impeachment mag-uumpisa yan sa lower house at itatransmit. May different modes of tackling that impeachment in the lower house. Diba? Pwede through the committee level, pwedeng yung pag nakakuha na sila ng perma, papadala na kaagad sa Senado. So, depende talaga sa kanila yan. Pero kung gusto talaga maaga tackle itong impeachment, dapat maaga rin tinransmit sa Senate para may time pa basahin on the floor at i-convene. Last day last hour, mabuti kung umaga na transmit yan, then at least nalagay sa agenda. Pero sa aking pagkaalam, late na transmit to, around 5-6 p.m. na, at nag-adjourn na kaagad ang Senate without reading the articles of impeachment. Opo. Nandun na tayo. Talagang tumagal din sa House of Representatives. Pero yung bola nandun na sa Senado. Ang tanong ko po, ano ba yung preference nyo bilang isang miyembro ng Senado? Dapat ba ituloy yung hearing maski naka-break kayo before elections? Or agree kayo doon sa ginawa ni Senator Chis na gawin siya after elections? Well, Christian, para sa akin, water under the bridge na ito dahil nandito na tayo after many months.
Ang importante sa akin, this last 3 days, ay mabasa ang articles of impeachment sa floor, dahil yan ang proseso, at makonvene na kaagad dahil wala na tayong time eh. No? So dapat talagang mabasa yan dahil yan ang naging practice in the past. So para ma-recognize yung articles of impeachment at makonvene na. At like I said, no, hindi na namin decision to o decision ni Senate President Escudero. Nakasaad to sa constitution natin. So constitutional duty namin to na i-hear yung impeachment. Total, Christian, I'm sure you know this, hindi pa naman natin pinag-uusapan yung merits. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung evidence. No? Wala pa tayong pinag-uusapan or guilty or not guilty. Ang pinag-uusapan lang natin dito, matuloy yung article of, yung impeachment proceedings dahil na-transmit na dito sa Senado. Senator, how do you feel about people suspecting that because of the delay, senators are protecting Sara Duterte? Hindi natin maalis sa isipan ng ating mga kababayan yan dahil ang impeachment is a political proceeding. No? Dahil ang mga judges, mga politikos. No? At obvious naman kung yung mga senators, kung sino ang kinikilingan nila during the midterm elections. I think lahat naman tayo nakita natin yan. But having said, ang impeachment talaga is a political proceedings. Although, in the rules, sinabi a few times, I think 2 or 3 times, na dapat impartial yung mga senador at dapat maging fair yung mga senator judges natin pagdating sa impeachment. Kaya hindi natin maalis na may mga senador tayo na hindi natin maalis sa isipan ng ating mga kababayan na may mga senador na yung kanilang views ay iba, no, pagdating sa impeachment. Okay. Siyempre, may mga colleagues kayo na talagang openly supportive of Vice President Sara Duterte. But once trial proceeds, do you think those colleagues of yours are capable of being objective Well, that's looking at this case? Napakagandang tanong yan, Christian. No? I think yan talaga ang isa sa pinaka-importanting tanong. No? Dahil ang impeachment is a political exercise. I think madalas natin naririnig yan. Dahil ang senator judges, mga politiko ito. May kanya-kanyang mga partido, may kanya-kanyang mga political leanings, may kanya-kanyang mga kinakampihan, may kanya-kanyang mga kagalit. No? Iba-iba yung political leaning at ideya ng mga senador. But having said that, nasabi ko nga in the rules, no, nakasulot din mga 3 times na dapat impartial and fair ang mga senador. At dahil nga ito ay isang proceedings na titignan natin kung meron talagang sala o wala, dapat manaig, no, above all else yung impartiality at fairness ng mga senador. Dapat manaig yung kanilang pagiging fair, no, para pagdating dito sa impeachment. So titignan dapat yung witnesses, titignan yung mga evidence na ipe-present, at dito tingin ko para sa akin dito talaga babagsak yung gaano katibay yung ebidensya for and against the accused. Okay. Yung impression po na because of this delay by the Senate is protecting Sara Duterte. Do you think bilang isang miyembro ng Senado po, is this a fair comment or suspicion on the part of the people? Tingin ko hindi siya accurate dahil maraming mga senador na nagsalita ngayon na dapat ituloy at sang-ayon sa Constitution. Marami na nagsabi na dapat sundan ang Constitution. Hindi, again, uulitin ko, hindi pa natin pinag-uusapan ng kaso dito. Pinag-uusapan lang natin yung proseso sa ating saligang batas. Lahat kami nanumpa na dapat susundin ang ating saligang batas. Dapat lahat kami nanumpa na itataguyod ang saligang batas. Dapat gawin natin yan sa ganitong mga panahon. At dapat manaig yung aming panunumpa sa saligang batas kaysa sa politika. No? Dahil yan ang aming sinumpaan. Lahat tayo, before we assume office, nanunumpa kami na to uphold the Constitution. Nandito na tayo ngayon. No? At nakasaad, sabi ko nga, hindi na kailangan ng abogado para basahin. Basta na-transmit ng House of Representatives, dire-diretso na ito hanggang magkaroon ng judgment.
Kayo ba, ano yung pagkaintindi niyo rin sa nakasulat sa konstitusyon regarding once you receive the articles of impeachment, trial shall forthwith proceed? How do you understand yung forthwith? Para sa akin, ang understanding ko dyan ay magko-convene na ang Senado bilang impeachment court at kung posible and walang mga schedule complications, dapat i-convene na kaagad. Yun na nga, nasabi ko nga, babalikan ko kasi yung February dahil alam ko yan ang nagiging sticking point ngayon. Pero nakita ko kasi na late na at late in the hour na rin pinadala sa amin ng House of Representatives yung articles of impeachment. At sa pagkaalam ko, walang paunang pasabi, para lahat binilisan. Kaya nagkaroon na wala nang oras ang nangyari. So kung I think kung maaga-aga yan pinadala sa Senado, iba ang situation ngayon eh. Iba kasi ang situation kung last day, last hour, iba situation kung first day, first hour. No, malayong-layo yung nangyari. Opo. Pero yun ngayon, the fact na it's been more than 4 months since the transmittal of the articles of impeachment at hindi pa rin nagsisimula yung trial o yung mismong proseso, pati yung pagbasa ng articles of impeachment, don't you think that clearly violates that requirement by the Constitution that trial shall forthwith proceed? Well, sa akin, Christian, importante itong darating na linggo mag-umpisa yan eh. No, dahil nga sabi ko nga itong nakaraan na linggo, itong nakaraan na buwan nangyari na yan. But ang pinaka-importante, mabasa on the floor, mag-convene, at we proceed with the impeachment trial. At that should happen this week. Non-negotiable na yan under the Constitution because by end of Wednesday, tapos na ang session at patapos na ang 19th Congress. So importante na base sa mga precedents and tradition na mabasa siya on the floor.